Hello everyone! So tara po at samahan niyo akong gumawa ng masarap na kutsinta gamit lang po ang 4 ingredients. So yes po, 4 ingredients lang po ang kakailanganin natin para magawa itong masarap na merienda at hindi na po natin kakailanganin pang gumamit ng lye water. So dito nga po sa ating bowl, ayan, is maglagay po tayo dyan ng 2 cups na glutinous rice flour. So sa recipe po na ito is gagamit po tayo ng glutinous rice flour. Usually po kasi yung ginagamit sa paggawa ng kutsinta is cassava starch or cassava flour. Pero dito po is glutinous rice flour po ang gagamitin natin, and then lagyan din po natin yan ng all-purpose flour, and then lagyan din po natin yan ng 1 cup na brown sugar. Kakailanganin din po natin dito ng 4 cups na water. Ayan, so ito lang po talaga yung mga ingredients na kakailanganin natin para makagawa po tayo nitong masarap na kutsinta. So ang 4 na ingredients po na ginamit natin dito is glutinous rice flour, all-purpose flour, brown sugar at saka water. Yun lang po talaga yung ingredients natin dito. So pagsamasamahin lang po natin lahat yan, imekos-mekos po natin hanggang sa matunaw po yung ating flour. And then ito pong food color is optional, pero yes, meron po kasing mga kutsinta na hindi talaga nilalagyan ng kulay, at saka wala rin naman pong dagdag sa lasa itong kulay na ito, kaya hindi ko na po sinama doon sa ingredients. Pero yes, including po ng color is bali 5 ingredients po lahat. So kahit anong pang kulay po is pwede nyong gamitin. So pwedeng atsuete or kahit ano na available. Dito po sa akin meron po akong egg yellow na food coloring, so ito lang po yung ginamit ko. Ayan, so dinagdagan ko lang po ng konti para tumingkad po ng kulay yung pagka-yellow niya. Pero again, optional po ito ha. Meron pong mga tao nang ayaw na yellow na kutsinta, so original lang yung gamit nila. And then, yung gagawin po natin, isalain po natin yung ating mixture para ma-sure po natin na wala po talagang buo-buo. Ayan, so salain lang po natin yan ng isang beses. Ayan, so after po natin itong salain, make sure lang po natin na meron po tayong mga molders, malinis na molders po. Ayan, so ganyan po yung magiging itsura niya after masala, magiging smooth po siya. So ito pong mga molders is pinahiran ko po ito ng margarine. So pwede nyo po itong pahiran ng margarine, butter o kaya ay mantika lang, anything po is pwede. And then ilagay na po natin dyan ang ating mixture. So depende po sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo, pero I suggest mga 3/4 lang po ng ating molders. And then after po nating malagay yung mixture natin sa ating mga molders, make sure po na lutuin po natin ito sa ating steamer na kumukulo na talaga yung kanyang tubig. Ayan, so ganyan po yung kanyang magiging itsura. And then, dapat nagpapakulo na po tayo ng water habang ginagawa po natin ito. Kasi isasalang po natin ito, dapat kumukulo na talaga yung water. Ayan, parang ganyan po. So, kulong-kulo na po yung tubig dyan. So, isasalang na natin. And then, steam po natin ito ng 20 to 25 minutes sa low fire lang or medium heat lang, ganon. Ayan, ito pa ganito po yung itsura niya after ko po siyang ma-steam. So, tinanggal ko na po siya sa steamer at mainit pa po ito. So, palalamigin lang po natin yan ng bahagya. Ganyan po yung kanyang itsura. Talagang kutsinta na po siya. Ayan nga, at after ko pong mapalamig, so ayan, nilagay ko lang siya dyan sa aking plate. And then, nilagyan ko lang po ng cheese. So, ganun lang po kadali. Meron na po tayong masarap na pang merienda, masarap na kutsinta, simpleng-simple lang. At for the toppings po is optional lang po ito. Pwede nyo po itong kainin ng walang toppings. Pwede nyo din po itong lagyan ng kahit anong gusto nyo. Pwedeng yema, pwedeng niyog, anything po. Yun lang for today. Thank you for watching po.